Maraming tao ang nagrereklamo tungkol dito na ang asawa ay maaaring kasal na dati at pagkatapos ay nais na pumasok sa Islam, kaya't ito ay nakakasama sa iyo. Iwasan ang labis na dote. Oo, gusto nilang magbigay ng dote, pero dapat ito ay may katwiran. Egyptian Sudanese of any nationality, no cover, dowries na itataas mo dito simula sa kalahating milyon dahil Saudi siya o dahil Emirati siya o dahil Qatari nagsisimula. Sa kalahating milyon at tumaas ka, ibig sabihin kalahating milyon sa pagtaas, at talagang humihingi ka sa kanya ng mga bagay sa kasal sa isang tunay na kakaibang paraan na sinasabi ko na ang usapan na ito ay talagang labag sa Sharia o laban sa relihiyon. Gusto mong ihagis sa kanya ang isang kasal, ang ibig kong sabihin. Dahan-dahan lang, hindi kailangang 5 o 6 na baka. Kikita sila ng 100,000 at kaunti, 50 tupa, at 30 tao ay hindi ko alam kung sino ang darating at dumalo. Ibig kong sabihin, sa aking palagay, may mga tao mula sa iba't ibang mga bansang Arabe tulad ng Iraq at Jordan na hindi na anesthetize o hindi na aapektuhan sa pamamagitan ng pag-uusap na ito. Ang mga bansang ito ay may kani-kanilang mga kultura at tradisyon na maaaring makaapekto sa kanilang pananaw sa mga ganitong uri ng talakayan. May mga taong nagtatrabaho at kumikita ng mga sweldo na maihahambing o mas mataas kaysa sa mga nasa Pilipinas para sa mga simpleng bagay, hindi masyadong malaking bagay, kaya't huwag humingi ng malaking halaga na humihingi ng malaking halaga, kalahating milyon, at humihingi sila ng $10,000 at $15,000 para sa isang dote, at ang dowry ay hindi ipinamahagi sa dearest mula sa asawa bilang regalo, maaaring singsing na gawa sa tanso, maaaring isang singsing na pilak, maaaring maging isang bagay na simple, ito ay malakas. Ang ibig kong sabihin ay ang mga gastusin na sinasayang mo, ang ibig kong sabihin ay isumpa ng Diyos. Ang mga nasasayang